Alright mga master, welcome back again sa ating channel, Master Jelon. So for today's video mga master ay tutorial, group ride tutorial tayo. So ayan, shout out sa mga nakakasabay natin ngayon, no? Grupo sila at medyo hindi organized yung kanilang formation. So kahit kayo ay magkakatrabaho, magkakaibigan, or basta magkakasama kayo sa isang grupo, ay kung mapapansin nyo yung mga nakabest na grupo, no, pag nagra-ride ay medyo organized na sila. Pero hindi lahat, kasi may mga grupo na itinayo na yung founder or yung nagtayo ay wala ring experience sa mga ganyang grupo, no. So tuturuan natin kayo, or kasi share ko lang yung ating nalalaman bilang isang naging member ng grupo, at kahit paano naman ay naging leader, acting leader din tayo ng mga, actually may mga tinayo tayong grupo na parang nagpatulong lang, no, na mabuo ang isang grupo. Marami tayong natulungan ganyan. So group ride tutorial. So kung mapapansin nyo, ito magkakasama sila, nauuna na yung iba. Una sa formation, dapat basic formation, mabilis or mabagal ang takbo ninyo, ay lagi kayong naka-staggered position. Ano ba yung staggered position? Staggered position, pag sumenyas yung spearhead ninyo or yung captain na ano ninyo, captain member ng staggered position na ganyan, ay dapat kayo ay ang pwesto ay kaliwa kanan na may pagitan na isang motor, or tantsahan na, sabihin na natin na tantsahan na. Yun ang basic formation, mabilis or mabagal ang inyong takbo. Pero ayun, depende pa rin sa ano ninyo, sa kondisyon ng traffic flow. Pero yan ang basic. Sa mga ganitong open na road, ano, yan, double lane, ay mas magandang gamitin nyo yung ganyan. Yan, yung biglang nagtitigil lang ganyan, mali yun. Dapat may senyas yun, na although sa senyas ng ganyan, itataas yung kamay na nakaganyan, ibig sabihin stop muna kayo. At wag na wag kayong basta-basta titigil na nakaharang kayo sa kalsada, or sakop pa rin ninyo yung kalsada. Yung iba kasi titigil yung nasa unahan niya, titigil siya sa likod. Hindi ganun ang tamang pag stop ng mga group sa group ride, no. Dapat pag tumigil yung nasa unahan nyo, lalagpasan nyo siya, then tatabi kayo. Ganun din yung kasunod, lalagpasan nyo yung sinusundan nyo, then tatabi. Hindi yung kung saan tumigil yung nasa unahan nyo, titigil kayo sa likod nya. Ang possible effect nyan ay magkarambola kayo, or madali kayo ng mga hindi nyo kasamahan sa kalsada, or yung mga kasabay ninyo. Yan, formation uli, staggered. Then kung halimbawa nasa zigzag road kayo, pwede kayo diyang mag single file, kasi para maiwasan ang gitgitan or ang sagian. Kasi kung naka-staggered kayo, meron kasing rider na nakain ng kalsada pag nabangking. At least pag naka-single file kayo, nasa likod o nasa unahan nyo yung sinusundan nyo, ay may pagitan kayo para makabelo ang isa't isa. Yung nasa likod nyo, yung nasa unahan nyo, pwedeng kahit pa paano kumain ng konting linya. Pero ayun, iwasan yung lakihan ang kain ng linya, at lagi kayong maging alerto, kasi may mga kasabayan kayong kahit sigsag yan ay overtake at overtake sa inyo, lalo na't hindi pa kayo bihasang mag banking, no.
So mas maganda kung halimbawa ay sa ganyang zigzag, dalawang kasyang motor ay dun lang kayo sa isang side ng lane ninyo. At ugaliin or sanayin ninyo ang sarili ninyo na hindi kumakain ng linya, kahit sabihing single lane iyan or kasya pa yung dalawang motor. Dahil hindi natin alam, bigla-biglang may na-overtake na hindi natin kasamahan na nagmo-motor din, or kahit 4 wheels. Ang 4 wheels pa naman pag naka-overtake, tapos biglang may kasalubong, bigla-bigla kanyang gigit-gitin na ano, na para ikaw ang magbigay. So ano pa ba? Single line, tapos staggered, double line sa mga traffic sa mga traffic scenario, yung bumper to bumper, para hindi kayo masangatan at hindi kayo magkahiwa-hiwalay, mag double line kayo. Dalawang motor yan, double line ganito, single line ganito. Pag nag signal, double line yan, tulad yan. Kung ayaw nyong masingitan ng mga kotse, kasi ang mga kotse, mga 4 wheels, pag nakitang, lalo na pag ganyan nasa tabi kayo, papantay sa inyo yan. Yan, sa tabi yan, papantay sa inyo yung sasakyan hanggang sa mawala na kayo ng space sa tabi. Kung ayaw nyong masingitan ng ganyan, mag double line kayo. Yan, tigdalawang gulong kayo na papantayan para hindi na kayo masingitan. Yan, tulad nung nasa tabi ko, yan, ganyan, magkapantay kayo. Then kung lumilit ang daan, laging bigayan kayo. Mga total magkakasama naman kayo. Ang diskarte dyan, kasi nung unang nasa kaliwa, siya yung unang lalagpas pag lumilit yung kalsada. Then yung nasa kanan, tapos yung nasa likod. Ganun lang, bigayan. Then kung traffic naman at kayo mga naiinip at gusto nyo magsisingit, ay ang rules diyan, after ng traffic or pagkalabas ng bayan or ng traffic, pagkalampas nyo ng traffic, ay humanap kayo ng malawak na space na kung saan pwede kayong mag-assemble, or para malaman nyo kung may naiiwan ba or nawawala bang member ninyo. Kasi baka mamaya singit kayo ng singit, ay yung isang kasamahan ninyo ay hindi marunong or hindi sanay magsisingit sa mga ganyan traffic, hanggang sa maiwan na ninyo, tapos pagkalampas nyo ng traffic ay bakbak na naman kayo. At yung isang kasama nyo na hindi sanay magmotor at na sumisingit sa mga ganyan traffic ay naiwan na pala. Then pagkalayo-layo na ng inyong pagitan, hanggang sa maligaw na yung kasama nyong yon. Tapos kung halimbawa nagbabakbakan kayo, yung may mga kasama kasi tayong hindi sanay nga sa mga ganong mabilisan, at kung gusto nyong maunahan yon, ay siguraduhin nyong hindi siya may iwan, at sasabihan nyo, or kung kayo yung hindi sanay humabol sa mga ganon, or hindi kayo sanay sumabay sa ganung flow ng rides, ay wag na wag kayong hahabol. Dapat lahat ng member ay alam ang rules na ang adjust ay palikod, hindi paharap. So meaning kung naiiwan kayo, hindi kayo yung hahabol, iintayin kayo ng nasa unahan nyo. Kung halimbawa yung nasa unahan nyo ay ako yung naiiwan, dapat yung nasa unahan nyo ay pag hindi na niya ako nakikita sa side mirror niya, ay dapat i-slow down na yon hanggang sa maabutan ko na siya. Then yung sinusundan niya ay ganun din, i-slow down din yung nasa unahan niya, then hanggang makarating doon sa spear or sa lead nyo, sa naglilid ng group ride. Ganun lang mga master, kaya huwag kayong matatakot na naiiwan kayo, kasi yan yung isa sa pinagmumulan ng aksidente ng mga nag-group ride na habol ng habol, hindi naman pala
ganun ka bihasa magmotor. So ang resulta ayun, nadisgrasya yung hindi sanay magmotor dahil sa kahahabol. So ano pa ba? Kung may katanungan kayo ay comment nyo lang mga master at sasagutin natin yan. So meron na naman tayo mga video na tungkol sa ganyang group ride na medyo mahaba-haba. Panoorin nyo na lang ng separate. So let's go! Tagaytay Gaming tayo ngayon. At marami tayong nakakasabay na grupo.